Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia at ngayong araw ay susuriin natin ang paksa, ang 5 pinakamahusay na harina na dapat kainin ng mga may diabetes. Madalas sabihin na kapag may diabetes, bawal na ang tinapay, pandesal, biskwit o anumang gawa sa harina. Kung oo ang sagot mo, may mahalaga kang dapat malaman, bahagya kang niloko, at ang bahagyang kasinungalingang iyon ay maaaring unti-unting sumisira sa kalidad ng iyong buhay nang hindi mo namamalayan. Ang harina ng trigo na karaniwan nating ginagamit sa halos lahat ng produkto sa kusina ay maaaring magpataas ng iyong asukal sa dugo ng mas mabilis kaysa sa isang kutsarang asukal. Ipinakita ng ilang pag-aaral na 2 hiwa lang ng ordinaryong puting tinapay ay kayang magpaakyat ng iyong asukal ng 40 o 50 puntos sa loob ng wala pang 30 minuto. Alam mo ba ito? Ito ang nangyayari sa milyon-milyong Pilipino na may type 2 diabetes tuwing umaga sa almusal. Iniisip na kumakain sila ng normal at ligtas. Ngunit narito ang bahaging hindi sinasabi sa iyo. Merong mga harina, tunay na harina na maaari mong bilhin at gamitin sa iyong kusina ngayon na hindi lang hindi magpapataas ng iyong asukal kundi aktibong makakatulong pa upang ito ay mapanatiling matatag. Mga harina na maaari mong gamitin para gumawa ng tinapay, pandesal o pancake, mga abot-kayang harina na hindi magastos at kayang ganap na baguhin ang iyong relasyon sa pagkain. Sa video na to, ipapakita ko sa iyo ang 5 pinakamahusay na harina na dapat kainin ng mga may diabetes. Hindi lang ako magbibigay ng listahan, ipapaliwanag ko ng eksakto kung ano ang nangyayari sa iyong katawan kapag kinain mo ang mga to, bakit sila epektibo at paano mo sila masisimulang gamitin ngayon. Manatili ka hanggang sa huli dahil ang pang-apat ay ang pinaka nakakagulat sa aking mga pasyente. Walang umaasa na umiiral iyon at lalong hindi na ganoon ito kapangyarihan. Karamihan sa mga taong dumarating sa aking klinika ay hindi pa kailanman nakarinig tungkol dito. Gayunpaman, ang mga pag-aaral na sumusuporta rito ay inilathala na sa loob ng maraming taon. Bilang isang doktor na nagtatrabaho ng direkta sa mga pasyenteng may type 2 diabetes, ang pinakamasakit para sa akin ay hindi ang masamang resulta ng laboratorio o ang mataas na numero sa glucose meter. Ang pinakamasakit ay makita ang mga taong ganap ng sumuko na may tunay na kalungkutan sa kanilang mga mata, sinasabing, "Doktor, wala na akong makain na masarap dahil lahat ay nagpapataas ng aking asukal." At kapag tinanong ko sila kung ano ang kinakain nila, madalas kong natutuklasan na iniiwasan nila ang mga pagkain na perpektong ligtas para sa kanila. Habang kasabay nito ay kumakain sila ng iba na nakakapinsala, ngunit tila hindi nakakapinsala sa unang tingin. Nakakita ako ng napakaraming Pilipino na may diabetes na sa loob ng maraming taon ay naniniwala na ang tanging pagpipilian ay talikuran ang kasiyahan ng pagkain, na ang pagsuko ay bahagi ng diagnosis. Ngayon, gusto kong baguhin iyan dahil ang tamang impormasyon na ipinaliwanag sa tamang paraan ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong pang-araw-araw na buhay. Hindi ako nangangako ng himala, nangangako ako ng agham na ipinaliwanag sa totoong wika upang magkaroon ng saysay sa iyong kusina, sa iyong pamilihan, sa iyong pang-araw-araw na buhay. Bago tayo magsimula sa listahan, kailangan mo maunawaan ang isang pangunahing konsepto: hindi lahat ng harina ay pareho. At ang dahilan ay may kinalaman sa tinatawag na glycemic index. Ang glycemic index ay isang sukat mula 0 hanggang 100 na sumusukat kung gaano kabilis itinaas ng isang pagkain ang asukal sa iyong dugo pagkatapos itong kainin. Kung mas mataas ang numero, mas mabilis at mas bigla ng pagtaas ng iyong glucose. Ang pino na harina ng trigo standard white flour ay may glycemic index na humigit kumulang 85. Para magkaroon ka ng ideya, ang puting asukal sa mesa ay may glycemic index na 65. Tama? Ang puting harina ay maaaring mas agresibong makaapekto sa iyong glucose
kaysa sa purong asukal. Ito ay nangyayari dahil sa proseso ng pagpipino tinatanggal sa trigo ang fiber at halos lahat ng nutrients na natural na magpapabagal sa pagsipsip ng asukal sa iyong bituka. Isipin mo na ang iyong dugo ay isang tahimik na ilog. Kapag kumain ka ng pinong harina, para itong may nagbukas ng isang malaking gate ng biglaan, ang asukal ay pumapasok sa ilog ng maramihan at kaagad umaapaw ang ilog. Ang iyong pancreas ay kailangang magtrabaho ng mabilisan upang makagawa ng sapat na insulin at makontrol ang pag-apaw na ito. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na pagsisikap na ito ay nakakapagod sa pancreas at nagdudulot ng tinatawag na insulin resistance na siyang pangunahing problema sa type 2 diabetes. Ang mga harina na ipapakita ko sa iyo ngayon ay gumagana sa ganap na magkaibang paraan. Ang mga ito ay mga harina na nagbubukas ng gate ng dahan-dahan kinokontrol halos patak-patak. Hindi umaapaw ang ilog, hindi na-stress ang iyong pancreas, nananatiling matatag ang iyong enerhiya at maayos ang iyong pakiramdam. Handa ka na ba? Tara na sa una, Harina Belage. 1 harina ng almendra una. May bagay na tila halata ngunit hindi isinasaalang-alang ng karamihan. Ang harina ng almendra ay hindi harina sa tradisyonal na kahulugan. Hindi ito galing sa cereal kundi mula sa pinong-pinong dinurog na almendra at iyan ang ganap na nagpapabago sa lahat. Narito ang pinakakaraniwang maling pagkaunawa. Maraming Pilipino na may diabetes ang nakakarinig ng salitang harina at automatikong iniisip na ipinagbabawal ito para sa kanila na kung may ganoong pangalan ay tiyak na magpapataas ng asukal. Hindi ganon. Ang harina ng almendra ay may glycemic index na halos 1, hindi 40, hindi 20, kundi 1, halos walang epekto. Bakit? Dahil ang mga almendra ay pangunahing binubuo ng malusog na taba at protina, hindi ng carbohydrates tulad ng trigo. Sa bawat 100 gramo ng harina ng almendra, makakakita ka ng humigit kumulang 10 gramo ng net available carbohydrates. Ihambing iyan sa 76 gramo ng carbohydrates na taglay ng pinong harina ng trigo sa parehong dami. Iyan ay pagkakaiba ng mahigit 700%. Napakalaki. Ngunit narito ang pinakamahalaga, ang hindi alam ng karamihan at sa tingin ko ay kamangha-mangha mula sa medikal na pananaw. Ang harina ng almendra ay hindi nagpapataas ng iyong glucose. Aktibo pa itong makakatulong na mapabuti ang tugon ng iyong katawan sa insulin. Ang mga almendra ay isa sa pinakamayamang pinagmumulan ng magnesium sa kalikasan. Sa bawat 100 gramo, nagbibigay ito ng humigit kumulang 270 milligrams ng magnesium. At ang magnesium ay isang mineral na direktang lumalahok sa mahigit 300 enzymatic reactions ng katawan ng tao, kabilang ang tugon ng insulin. Ipinakita ng ilang pag-aaral na ang mga taong may type 2 diabetes ay madalas may mababang antas ng magnesium at ang kakulangan na to ay nagpapalala sa paggana ng insulin. Sa madaling salita, ang regular na pagkonsumo ng harina ng almendra ay maaaring mapabuti ang sensitivity ng insulin, hindi lang maiwasan ng bigla ang pagtaas ng glucose. Meron akong pasyente, si Aling Nena, 58 taong gulang, na may type 2 diabetes sa loob ng mahigit 6 na taon. Ang kanyang glucose sa pag-aayuno ay nasa 160 mg DL ng tuloy-tuloy sa kabila ng kanyang gamot. Nang detalyado kong sinuri ang kanyang dieta, natuklasan ko na gumagamit pa rin siya ng harina ng trigo para gumawa ng kanyang pandesal tuwing umaga. Ang unang intervention ay simple lang palitan ang harina na iyon ng harina ng almendra. Pagkalipas ng 3 buwan ng follow-up,
bumaba ang kanyang glucose sa pag-aayuno sa 118 milligrams DL sa pagbabagong iyon lang nang hindi binabago ang kanyang gamot, nang hindi gumagawa ng anumang dramatikong pagbabago. Paano to gamitin? Ang harina ng almendra ay perpektong gumagana para sa paggawa ng pancake, galetas, muffins, pizza crust at maging pandesal. Iba ang texture nito sa harina ng trigo, mas siksik at bahagyang mamasa-masa, ngunit ang lasa ay banayad at napakasarap. Bilang pangkalahatang proporsyon, maaari mong palitan ang isang tasa ng harina ng trigo, ng isang tasa ng harina ng almendra. Bagaman sa ilang recipe, kakailanganin mong magdagdag ng kaunting itlog para magkabit ang mga sangkap. Mahalagang punto, mas mahal ang harina ng almendra kaysa sa harina ng trigo, ngunit may practical na solusyon. Maaari mo itong gawin sa bahay sa pamamagitan ng paggiling ng hilaw at binalatang almendra sa iyong blender o food processor hanggang sa makakuha ka ng pinong pantay na pulbos. Ito ay mas ekonomiko at gumagana ng eksakto. Manatili ka dahil ang susunod na harina sa listahang ito ay may isang bagay na magugulat sa iyo. Naglalaman ito ng isang espesyal na uri ng fiber na literal na nakakabit sa asukal bago ito pumasok sa iyong dugo. Harina Bel LG, 2 harina ng niyog. Ito ay isa sa mga pagkaing pinakamayaman sa dietary fiber sa mundo. Sa bawat 100 gramo ng harina ng niyog, humigit kumulang 39 gramo ay fiber. Okay. Ihambing iyan sa harina ng trigo na may humigit kumulang 3 gramo ng fiber bawat 100 gramo. Ang harina ng niyog ay may 13 beses na mas maraming fiber kaysa sa harina ng trigo. 13 beses. Hindi ito maliit na detalye. Ito ay isang pagkakaiba na nararamdaman sa iyong glucose. Bakit napakahalaga ng fiber para sa diabetes? Narito ang paliwanag na gustong-gusto kong ibigay sa konsultasyon dahil napaka-visual nito. Isipin na ang carbohydrates na kinakain mo ay maliliit na bola na gustong pumasok sa iyong dugo. Kung walang fiber, ang mga bolang yon ay malayang tumatakbo at lahat ay pumapasok nang sabay-sabay na nagdudulot ng biglaang pagtaas ng glucose na gusto nating iwasan. Ngunit kapag may fiber at lalo na kapag napakaraming fiber tulad ng sa harina, ng niyog, ang mga bolang iyon ay nakakulong sa isang uri ng malagkit na lambat na nabubuo sa iyong bituka. Hindi sila pinapayagan ng lambat na dumaan ng sabay-sabay. Dahan-dahan itong naglalabas sa kanila sa isang kontrolado at maayos na paraan. Ang resulta ay dahan-dahang tumataas ang iyong glucose, walang matinding pagtaas, at bumababa rin sa parehong paraan matatag, predictable. Ang glycemic index ng harina ng niyog ay 35, mas mababa sa 55 na threshold na itinuturing na mababa sa clinical scale. Ngunit ang aktual na glycemic load ay mas mababa pa dahil maliit ang dami ng available carbohydrates sa absolute terms. Bukod pa rito, may karagdagang benepisyo na kaunti lang ang nakakaalam. Ang harina ng niyog ay naglalaman ng lauric acid, isang uri ng medium chain fat na iniuugnay ng ilang pag-aaral sa pagpapabuti ng antas ng kolesterol at sensitivity ng insulin. Mahalaga to lalo na dahil ang mga taong may type 2 diabetes ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng cardiovascular disease. Ang isang pagkain na sabay na kumokontrol sa glucose at nagpapabuti ng lipid profile ay isang dobleng kaalyado. Paano to gamitin sa iyong kusina? Narito ang isang napakahalagang punto na dapat mong malaman bago mo subukan. Ang harina ng niyog ay sumisipsip ng napakaraming likido. Ito ay lubhang sumisipsip tulad ng wala ng ibang harina. Kung susubukan mong direktang palitan ito ng harina ng trigo sa isang recipe gamit ang parehong dami, ang resulta ay magiging labis na tuyo. Ang pangkalahatang panuntunan ay gumamit lamang ng 4 hanggang 1/3 ng dami na hinihingi ng recipe. Kung ang isang recipe ay nangangailangan ng 1 tasa ng harina ng trigo,
Gumamit lamang ng isang kapat na tasa ng harina ng niyog at dagdagan ang mga likido sa recipe, mas maraming itlog, mas maraming unsweetened vegetable milk, mas maraming tubig. Mahusay ito para sa muffins, pancakes, cookies at siksik na tinapay. Ang lasa nito ay may bahagyang natural na tamis na galing mismo sa niyog na maaaring makabawas sa dami ng pampatamis na kailangan mong idagdag. Ito rin ay isang benepisyo para sa iyong glucose. Ang susunod na harina ay mayroong isang bagay na wala ang mga nauna, isang espesyal na protina na makakatulong sa pag-regulate ng iyong glucose kahit pagkatapos kumain at galing ito sa isang lugar na hindi mo kailanman inaasahan. Huwag kang aalis. Harina BLG. 3 harina ng garbanzos. Ang garbanzos ay isa sa mga bagay na tinitingnan ng karamihan sa mga Pilipino na may diabetes, ng may labis na pagdududa. Legume ito, may starch, mas mabuting huwag kainin. Ito ay isang naintindihang reaksyon. Ngunit ito ay isang pagkakamali. Isang pagkakamali na gusto kong ganap na buwagin ngayon gamit ang konkretong datos. Ang harina ng garbanzos ay may glycemic index na humigit kumulang 44. Malinaw na inilalagay ito sa kategorya ng mababang glycemic index. Ngunit ang numero lamang ay hindi nagkukwento ng buong dahilan kung bakit napakahalaga ng harinang ito para sa mga taong may diabetes. Ang mga protina ng garbanzos ang susi na hindi napapansin ng marami. Sa bawat 100 gramo ng harina ng garbanzos, makakahanap ka ng humigit kumulang 22 gramo ng protina. At narito ang halos walang nakakaalam. Ang mga protina ay hindi lang nagtatayo ng kalamnan, pinapabagal ng mga protina ang gastric emptying. Ibig sabihin, mas matagal bago ipadala ng iyong tiyan ang laman nito sa bituka. Kapag nangyari yun ang glucose mula sa pagkain ay mas dahan-dahang nasisipsip. Walang bigla ang pagtaas, walang pag-apaw. Merong isang kontrolado at matagal na daloy na madaling kayang hawakan ng iyong pancreas. Bukod pa rito, merong isang compound sa garbanzos na tinatawag na resistant starch. Ang starch na ito ay isang uri ng carbohydrate na hindi direktang kayang tunawin o sipsipin ng iyong katawan bilang glucose. Dumadaan ito sa iyong maliit na bituka nang hindi nagpapataas ng iyong asukal. Pagdating nito sa malaking bituka, nagsisilbi itong pagkain para sa iyong mga kapaki-pakinabang na bakterya sa bituka na nagpapabuti sa iyong digestive health at ayon sa kamakailang pananaliksik, ay maaari ring positibong maka-impluwensya sa metabolism ng glucose. Bahagi ng carbohydrates ng harina ng garbanzos ay hindi lang binibilang bilang available carbohydrate para sa iyong dugo. May isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutritional Biochemistry na natuklasan na ang regular na pagkonsumo ng garbanzos sa mga taong may type 2 diabetes ay makabuluhang nagpababa ng glycated hemoglobin na kilala rin bilang HbA1c. Yun ang marker na sumusukat sa average ng iyong glucose sa loob ng nakaraang 3 buwan. Hindi sila nagsasalita tungkol sa maliit na pagbabago, kundi tungkol sa mga clinical improvement na mahalaga sa pamamagitan lamang ng regular na pagsasama ng legumbre na ito sa dieta. Meron akong pasyente si Mang Tonyo, 62 taong gulang na may diabetes sa loob ng 9 na taon. Ang kanyang HbA1c ay nasa 8.2% nang simulan ko siyang tingnan. Kasama ang mga pagsasaayos sa kanyang gamot, nagpatupad kami ng mga pagbabago sa kanyang dieta at isa sa mga to ay ang pagpapalit ng harina ng trigo, ng harina ng garbanzos para sa kanyang pang-araw-araw na paghahanda. Pagkalipas ng 4 na buwan, bumaba ang kanyang HbA1c sa 7.1%. Hindi lang ang gamot, kundi ang buong hanay ng mga pagbabago. At ang harina ng garbanzos ay mahalagang bahagi ng hanay na yon. Paano ito gamitin? Ang harina ng garbanzos ay may bahagyang malalupa at malanat na lasa
na maaaring nakakagulat sa simula ngunit perpektong sumasama sa mga paghahanda, matamis man o maalat. Mahusay ito para sa paggawa ng panplano, tortillas, empanada, savory crepes at bilang natural na pampalapot ng sarsa at sopas. Sa maraming kultura sa Mediterranean at Timog Asya, ginagamit ito sa loob ng maraming siglo bilang pangunahing base sa pagluluto. Hindi ito isang kakaibang sangkap o mahirap hanapin. Ang proporsyon ng pagpapalit ay mas malapit sa trigo kaysa sa mga naunang harina. Maaari kang gumamit ng magkatulad na dami, bagaman maaaring mangailangan to ng kaunting likido, depende sa particular na recipe. Ngunit maghintay dahil ang susunod na harina ay ang pinaka nakakagulat sa lahat sa aking konsultasyon. Ito ang walang inaasahang makikita sa listahang ito at marahil ang pinaka makapangyarihan sa lahat para sa kontrol ng glucose. Ipapaalam ko to sa iyo kasama ang lahat ng siyensiya na sumusuporta dito. Harina BLG. 4 harina ng linseed flaxseed meal. Ito ang pinaka nakakagulat. Ang linseed flaxseed, ang maliit na butil na kayumanggi o ginto na alam ng maraming Pilipino, ngunit kaunti lang ang tunay na gumagamit ay maaaring maging harina. At ang harinang iyon ay sa lahat ng ebidensya sa lamesa, isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan na umiiral ngayon para kontrolin ang glucose sa mga taong may diabetes. Bakit ko sinasabing makapangyarihan ito? Dahil inaatake nito ang problema ng diabetes mula sa tatlong magkaibang anggulo ng sabay-sabay. At yan ay isang bagay na kakaunti lang ang kayang gawin sa nutrisyon. Unang anggulo, halos walang carbohydrate. Ang glycemic index ng harina ng linseed ay halos 0. Hindi ako nagpapalabis. Ang linseed ay may napakakaunting available carbohydrates na ang epekto nito sa glucose ay halos walang kabuluhan. Sa bawat 100 gramo ng harina ng linseed, halos 1 gramo lamang ang net carbohydrate na available sa iyong dugo. Ang natitira ay malusog na taba, protina at fiber. Ang pagkain ng harinang ito mula sa pananaw ng glycemic ay halos tulad ng pagkain ng walang carbohydrate na pagkain. Ikalawang anggulo, ang mucilaginous fiber. Ang linseed ay naglalaman ng isang espesyal na uri ng fiber na tinatawag na mucilaginous fiber. Kapag ang fiber na ito ay nakikipag-ugnayan sa tubig sa loob ng iyong digestive system, nagiging isang malapot at makapal na gel. Ang gel na iyon ay literal na bumabalot sa loob ng iyong bituka at nagsisilbing hadlang na labis na nagpapabagal sa pagsipsip ng glucose. Hindi lang ng glucose na galing sa linseed mismo, kundi ng lahat ng pagkain na kinakain mo sa iisang pagkain. Para kang naglagay ng high precision brakes sa buong proseso ng iyong pagtunaw ng asukal. Ikatlong anggulo, at ito ang pinakagulat sa akin mula sa medikal na pananaw. Ang harina ng linseed ay isang pambihirang pinagmumulan ng lignans. Ang mga lignans ay mga compound ng halaman na may antioxidant properties at may dokumentadong epekto sa hormonal metabolism. At maraming clinical studies ang nakatuklas na ang mga lignans mula sa linseed ay may direktang epekto sa sensitivity ng insulin. Sa madaling salita, pinapabuti nila ang tugon ng iyong katawan sa insulin na ginagawa na nito o natatanggap bilang gamot. Sa parehong dami ng insulin, mas kayang kontrolin ng iyong katawan ang glucose. Napakahalaga nito para sa sinumang may type 2 diabetes. Ang isang meta-analysis na inilathala sa Journal Clinical Nutrition na sumuri sa maraming pag-aaral tungkol sa pagkonsumo ng linseed sa mga taong may type 2 diabetes ay nakatuklas ng statistical na makabuluhang pagbaba sa antas ng glucose sa pag-aayuno at sa HbA1c. At hindi lang yon, nakatuklas din sila ng mga pagpapabuti sa antas ng triglycerides at LDL cholesterol.
Mahalaga to lalo na dahil ang mga taong may diabetes ay may mas mataas na cardiovascular risk kaysa sa pangkalahatang populasyon. At may ikaapat na benepisyo na kailangan kong banggitin dahil mahalaga ito para sa diabetes particular. Ang harina ng linseed ay isang pambihirang pinagmumulan ng omega-3 fatty acids na nagmula sa halaman. Ang mga taong may type 2 diabetes ay madalas may mataas na antas ng talamak na systemic inflammation, isang tahimik na pamamaga na sumisira sa mga daluyan ng dugo, nerbiyo at organo sa paglipas ng panahon. Ang omega-3 ay may dokumentadong anti-inflammatory effects sa scientific literature. Ang pagbawas ng talamak na pamamaga na iyon ay nagpapabuti sa pigana ng maraming sistema, kabilang ang direktang metabolism ng glucose. Ang kaso na pinaka-naka-impluwensya sa akin sa mga taon ng konsultasyon ay kay Aling Carmen, 67 taong gulang, na may type 2 diabetes sa loob ng mahigit 12 taon. Dumating siya sa aking klinika na may HbA1c na 9.1% sa kabila ng pag-inom ng 3 magkakaibang gamot para sa diabetes. Pagod na pagod siya bigo, may napakababang antas ng enerhiya at may talamak na pamamaga na nagpapakita sa madalas na pananakit ng kasukasuan na naglilimita sa kanyang paglalakad. Sa pakikipagtulungan sa kanyang endocrinologist, nagpatupad kami ng mga pagsasaayos sa kanyang dieta. Isa sa pinakasimpleng pagbabago na ipinatupad namin ay ang pagdagdag ng harina ng linseed sa kanyang pang-araw-araw na almusal, 2 kutsara sa kanyang unsweetened natural yogurt tuwing umaga. Yun lang. Pagkalipas ng 6 na buwan, bumaba ang kanyang HbA1c sa 7.4%. Malaki ang nabawasan ang kanyang pananakit ng kasukasuan at napabuti ang kanyang enerhiya sa paraang hindi niya inaasahan. Paano to gamitin? Ang harina ng linseed na kilala rin bilang flaxseed meal ay may bahagyang lasa ng mani, nakaaya-aya at napakababang. Maaari mo itong idagdag sa smoothies, yogurt mixtures para sa tinapay, biskwit at muffins. Hindi ito gumagana ng maayos bilang tanging base ng isang paghahanda, ngunit kapag hinalo sa iba pang harina sa listahang ito tulad ng harina ng almendra o harina ng niyog, lumilikha ito ng mga kombinasyon na mahusay para sa pagluluto. Isang detalye na hindi mo maaring balewalain, mabilis na nag-oxidize ang linaza kapag binuksan mo o giniling mo. Palaging itabi ito sa isang lalagyan na hindi selyado sa loob ng refrigerator at gamitin sa loob ng 2 hanggang 3 linggo upang mapanatili ang lahat ng sustansya at aktibong katangian nito. Kung bibili ka ng buong butil, mas mabuting gilingin ito sa bahay bago gamitin upang mas mapakinabangan ang pagsipsip ng mga kapaki-pakinabang na compound nito. Isang praktikal na proporsyon na maaari mong simulan gamitin bukas. Magdagdag ng 2 hanggang 4 na kutsara ng harina ng linseed sa anumang pinaghalong para sa pagluluto nang hindi gaanong nakakaapekto sa huling tekstura. Madali ito, abot kaya at labis na makapangyarihan. Bago tayo dumating sa huling harina, gusto ko malaman mo ang isang bagay. Ang numero 5 ay may nakakabighaning kasaysayan sa likod nito. Galing ito sa isang butil na hindi technical na cereal na kinakain sa loob ng mahigit 8,000 taon at may natatanging compound na patuloy na pinag-aaralan ng mga mananaliksik ng may pagtataka. Ang huling harina sa listahang ito ay maaaring maging paborito mo. Huwag kang aalis. Harina BLG. 9 na harina ng buckwheat. Ang pangalan ay maaaring nakakalito at may dahilan. Ang buckwheat ay tunog ng trigo, ngunit hindi ito trigo. Ang buckwheat na kilala rin bilang alforfon ay walang botanical na kaugnayan sa ordinaryong trigo. Hindi ito naglalaman ng gluten. Technical, ito ay isang buto na kamag-anak ng pamilya ng beet at rhubarb at may nutritional composition na nagiging partikular na interesante para sa mga taong may diabetes. Ang glycemic index ng buckwheat ay nasa pagitan ng 49 at 55
Depende sa kung paano ito inihanda na naglalagay dito sa kategorya ng mababa hanggang katamtaman. Ngunit ang numero lamang ay hindi nagkukwento ng buong dahilan kung bakit napakahalaga ng butil na ito para sa mga taong may diabetes. Ang buckwheat ay naglalaman ng isang natatanging compound na tinatawag na D-chiro-inositol. Ang pangalang iyon ay maaaring komplikado kaya't pasimplehin natin to. Ang D-chiro-inositol ay isang molekula na gumaganang bilang isang pangalawang mensahero ng insulin sa loob ng iyong mga cell. Isipin na ang insulin ay isang susi at ang mga cell ng iyong katawan ay mga kandado. Sa type 2 diabetes, ang mga kandado na iyon ay barado, hindi maayos na tumutugon sa susi kahit na available ang susi. Ang D-chiro-inositol ay gumaganang parang pampadulas na nagbubukas ng mga kandado na iyon mula sa loob na nagpapadali para sa insulin na gawin ang trabaho nito na magdala ng glucose mula sa iyong dugo patungo sa iyong mga cell. Maraming pag-aaral ang nagsuri sa epekto ng D-chiro-inositol sa mga taong may type 2 diabetes at nakatuklas ng mga promising na resulta sa pagpapabuti ng sensitivity ng insulin at sa pagbaba ng postprandial glucose, ibig sabihin ang asukal na tumataas pagkatapos kumain. Ang mekanismo ay iba sa lahat ng naunang harina sa listahang ito na nagiging napakahalaga ng buckwheat kapag sinamahan ng isa sa mga ito. Bukod sa natatanging compound na to, ang buckwheat ay may pambihirang kompletong profile ng protina para sa isang pagkain na nagmula sa halaman. Naglalaman ito ng 9 na essential amino acids na hindi kayang gawin ng iyong katawan ng mag-isa. Ito ay bihira sa mga butil at buto. Ang kombinasyon ng kompletong protina, fiber at D-chiro-inositol ay nagiging isang napakahusay na balanse na pagkain ang buckwheat para sa glycemic control. At narito ang makasaysayang impormasyon na sa tingin ko ay tunay na kaakit-akit. Sa mga rehiyon tulad ng Hilagang Tsina, ilang bahagi ng Russia at bahagi ng rural na Japan, ang buckwheat ay naging pangunahing pagkain sa loob ng libu-libong taon at itinuro ng ilang mananaliksik ang mas mababang kasaysayan ng diabetes sa mga populasyon na to bilang isang lugar ng pag-aaral na may kaugnayan bukod sa iba pang mga kadahilanan sa regular na pagkonsumo ng butil na to. Siyempre, maraming variable ang kasangkot, ang kompletong dieta, ang pamumuhay, ang genetika, ngunit ang buckwheat ay paulit-ulit na lumalabas sa equation. Ito rin ang batayan ng sikat na Japanese soba noodles, ng Russian blinis, ng Breton crepes sa Hilagang France. Ganap na magkaibang kultura sa magkaibang heograpiya na nagsama-sama ng hiwalay sa parehong culinary base. May sinasabi yon tungkol sa halaga nito. Ang harina ng buckwheat ay may kakaibang lasa na mas matindi at malalupa kaysa sa mas neutral na harina sa listahang ito. Ito ay isang lasa na maaring mangailangan ng kaunting pag-aangkop. Ngunit ang mga nagtatakda nito sa kanilang pagluluto ng regular ay kadalasang nagkakaroon ng tunay na pagkakagusto dito. Paano to gamitin para sa mga taong may diabetes? Napakahusay nito kapag hinalo sa iba pang harina sa listahang ito, lalo na sa harina ng almendra o harina ng garbanzos para sa paggawa ng tinapay, makapal na tortillas at pancake. Maaari mo ring gamitin ang buong butil na luto bilang kapalit ng kanin o pasta na may parehong kapaki-pakinabang na epekto sa glucose tulad ng harina. Isang praktikal na recipe na maaari mong subukan ngayong linggo, paghaluin ang kalahating tasa ng harina ng buckwheat sa isang kapat na tasa ng harina ng almendra, isang itlog, kaunting unsweetened almond milk at isang kurot ng asin.
Makakakuha ka ng masa para gumawa ng crepes o manipis na tortillas na maaari mong lagyan ng anumang gusto mo ginisa na gulay, hinimay na manok, scrambled egg na may spinach. Ito ay isang simpleng paghahanda, masarap, na may kaunting epekto sa iyong glucose at may nutritional profile na masayang irerekomenda ng isang doktor. Narating mo rito at sinasabi nito sa akin na sineseryoso mo ang iyong kalusugan at iyon ay mahalaga. Magkaroon tayo ng mabilis ngunit kumpletong pagsusuri ng lahat ng nakita natin ngayon dahil gusto kong umalis ka sa video na to ng may ganap na kalinawan at may tunay na plano. Buod ng mga harina ng almendra, glycemic index na halos 1, mayaman sa malusog na taba protina at magnesium, nagpapabuti ng sensitivity ng insulin. Gamitin para sa pancakes, biscuit muffins, pizza crust, maaring gawin sa bahay. Harina ng niyog 13 beses na mas maraming fiber kaysa harina ng trigo. Glycemic index na 35, literal na nakakabit sa asukal. Gamitin sa maliit na dami dahil lubhang sumisipsip ng likido. Harina ng garbanzos, glycemic index na 44. Mayaman sa protina, nagpapabagal ng pagsipsip ng glucose at resistant starch. Sumusuporta sa pagbaba ng HbA1c. Perpekto para sa panplano, tortillas at bilang pampalapot. Harina ng linseed, halos walang net available carbohydrates. Glycemic index na 0. Ang mucilaginous fiber nito ay nagpapabagal ng pagsipsip ng asukal. Ang lignans ay nagpapabuti ng sensitivity ng insulin. Ang omega-3s ay nagpapababa ng talamak na pamamaga. Itago sa refrigerator. Harina ng buckwheat, hindi trigo, walang gluten. Naglalaman ng D-chiro-inositol, nagpapabuti ng tugon ng insulin. Kumpletong protina na may siyam na essential amino acids. Glycemic index na mababa hanggang katamtaman 49,055. Mahusay na ihalo sa iba pang harina. Ngayon, gusto kong bigyan ka ng 3 huling tip para maipatupad mo ito ng tama at napapanatili. Una, hindi mo kailangan pumili ng isa lang. Ang kombinasyon ang iyong pinakamahusay na kaalyado. Ang paghahalo ng harina ng almendra sa linseed meal o harina ng garbanzo sa buckwheat ay lumilikha ng mga paghahanda na nagpapalaki ng benepisyo ng bawat isa. Sa kusina, gumagana ang synergy. Pangalawa, hindi kailangan maging matindi o agaran ang pagbabago. Magsimula sa isang pagpapalit lang ngayong linggo. Ngayong linggo, palitan mo lang ang harinang karaniwan mong ginagamit sa iyong almusal ng isa sa mga opsyong ito. Sukatin ang iyong glucose bago at 2 oras pagkatapos kung meron kang glucose meter. Obserbahan kung ano ang pakiramdam mo. Ang maliliit at napapanatiling pagbabago ang tunay na nananatili sa paglipas ng panahon at nagbibigay ng tunay na resulta. Pangatlo, at ito ay mahalaga, ang mga harinang ito ay makapangyarihang kasangkapan, hindi independenteng lunas. Bahagi sila ng isang pamumuhay na kinabibilangan din ng regular na pisikal na aktibidad, sapat na hydration, kalidad ng pagtulog at pagsubaybay sa iyong doktor o espesyalista. Walang pagkain na mag-isa ang makakakontrol sa iyong diabetes, ngunit ang tamang pagkain ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kung gaano kadali o kahirap ang kontrol na iyon sa araw-araw. Ang type 2 diabetes ay hindi nangangahulugang pagkakait sa lahat ng masarap mong kainin. Nangangahulugan ito ng pag-aaral na gumawa ng mas matatalinong desisyon. At ngayon, meron kang 5 konkretong opsyon na sinusuportahan ng siyentipikong ebidensya na maaari mong dalhin sa iyong kusina ngayong linggo. Ang iyong pagtaas ng glucose ay hindi maiiwasan. Malaki ang kontrol mo rito. Iyon ang nagbibigay lakas. Yan ang gusto kong dalhin mo mula sa video na ito. Sabihin sa akin sa mga komento kung alin sa mga harinang ito ang alam mo na at alin ang pinakanakagulat sa iyo. Gustong-gusto kong basahin ang inyong mga karanasan dahil madalas ako nakakakuha
ng mga kaalaman na hindi ko inaasahan mula sa mga taong araw-araw na namumuhay ng may diabetes sa paraang hindi kayang gayahin ng anumang klinika. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, ibahagi ito sa isang taong may diabetes o may kapamilyang may ganitong kondisyon. Minsan, ang tamang impormasyon ay dumarating sa eksaktong sandali na kailangan to ng isang tao. Maaring ito ang taong nasa isip mo ngayon habang binabasa mo to. At kung gusto mong patuloy na matuto kung paano kontrolin ang iyong glucose ng matalino sa pamamagitan ng pagkain, mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell. Bawat linggo, nagdadala ako ng impormasyon tulad ng ngayon, kapaki-pakinabang batay sa ebidensya at inilaan para sa iyong totoong buhay. Magkita-kita tayo sa susunod na video.